Ayan, finally nagsalita na yung ating Pangulo. Bibihira kasi si PRRD mag-post sa Facebook. Pero kung ano yung sinabi nga niya dun sa interview niya with Pastor Quiboloy kagabi, pinost lang niya ating trending. Iba talaga si PRRD. Wala na sa pwesto, hinahanap pa ng taong bayan. Sabi nga ng iba, sana siya na lang ang president forever. Agree ba kayo? Kahit 2 terms lang, no? Para siguro kung si PRRD kung ganyan lang yung constitution natin mga tet kuya, kasi ganyan sa US pwedeng twice na maging pangulo ang isang politiko. Just like si Obama ba nag-extend ng term? I'm not sure Pero parang isang beses lang. Pero isang beses lang kasi inabot ni PRRD si Obama and then inabot din ni PRRD si Trump, 'di ba? Pero pwede nga maging re-electionist. Tamo si Trump tatakbo ulit ngayong 2025 yata. No, next year. 2024. Naging pangulo na ng anemika si Trump pero tatakbo ulit kasi sa tingin niya dinaya siya nitong nakaraan, okay? Re-electionist siya pero tinalo siya ni Ulyaning Biden. Sorry na sa mga taga-anemika. Ang problema lang sa anemika yata yung Washington DC sabi nga ng mga Pilipino, total ang ating constitution mga tet kuya, ang ating saligang batas ay kopya naman sa US. Bakit hindi kinopya yung part na yun na sana 2 beses pwedeng maging pangulo ang isang public servant? Kasi kung hindi man niya matapos within 1 term ang kanyang mga nasimulan, di ba, at least maitutuloy niya for the 2nd term. Kaso maewan ko ba, marami lang talagang kontrabida sa Pilipinas. Isang beses lang. Okay, ang Pangulo 1 beses lang, pero mga senador 3 beses, mahigit pa. Mga kongresista, ganun din. Dapat sila 1 beses lang din. 'Di ba? O, kung 1 beses presidente, dapat 1 beses din yung mga senador na yan. Lalo't mga bulok naman yung iba. Sila yung gumagawa ng batas pero hindi nila maayos yung batas natin. Kasi kung ganun nga po na pwedeng maging twice ang Pangulo, maging leader, ay di sana tuloy-tuloy tayo, no? Kapag ka naman ang isang pangulo ay kurakot, hindi siya magugustuhan ng taong bayan. So, hindi siya makakaulit ng term. Marami namang safeguards 'di ba? Either impeachment, pwede ring co-warranto, or huwag ka talagang iboto kasi hindi ka na nga gusto. Si Kuting nga ngayon 1 year and a half pa lang ayaw na ng taong bayan. Pero syempre, mabait ang media, walang kaalam-alam ang marami, no? Pilit na tinatakpan yung incompetence ni Kuting. Ngayon, PRRD nag-post for the first time again on social media, at ito rin naman yung sinabi niya. Tingnan mo PBBM kung ikukumpara sa iyo ang dating Pangulo. Kasi ngayon talagang threatened ang House kay PRRD, mga tet kuya. Apektado talaga sila dahil nga sabi ni PRRD, buklatin ang accounting ng mga kongresistang yan. Yun ang sinabi ni PRRD. Sinabi niya most corrupt ang House of Representatives, actually pati Senado. Or maybe ang tinutukoy ni PRRD, the whole Congress, kasi part naman ang Senado ng Congress. So the whole Congress ang most corrupt. Di ba nga? Tsaka bakit apektado itong sina Tamba and even si Sandro, pag-usapan na lang natin later. Pero eto nga po, may isang kongresista rin, syempre kasamahan ni Sandro at ni Tamba, na nag-resign. Sana hindi ako maka-copyright strike. At sinagot ito ni PRRD kasi nga binulgar na nila kung sino ang banta daw sa lower house or sa integridad ng House of Representatives, at kung sino daw yung taong puro paninira ang ginagawa sa lower house. Mabuti hindi pa bumabanat, no? Sina Marcoleta kay PRRD. Pero ito pong isa hindi na nakatiis at sobrang Diyos ko, miyembro pala to ng PDP laban, hindi siya, si Galman yan. Okay, pakinggan po natin yung sasabihin ng miyembro ng partido ni na PRRD, pero dahil nga po siguro sa kahihiyan, ay napilitan na lang mag-resign bago sagutin kasi naipit itong dilawan na ito. Naipit sa interview. Pakinggan nyo. Well, I think Mr. Chairman, Yan. gentleman from Dubai, you is that What is the name of that accuser so sacrosanct that we cannot mention it before this body? Hindi raw mabanggit ang pangalan. I will answer your question. Mr. President of the PDP party, Yan. are you here? Mr. President, Congressman Alvarez, the one who uttered that Kapartido ni PRRD Sa to. our chairman. from PDP Laban. Before I will answer, I will resign now as member Out of kahihiyan. of PDP Laban. The
former President Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. O ayun, pinangalanan si PRRD ang nagwawalang hiya daw at sumisira sa reputasyon ng House of Congress ay si PRRD. I mean, hindi ba kayo pwedeng punahin ng Pangulo? Tsaka yun na nga ang reputasyon talaga, di ba? Kaya nga tinatawag na Congressman or House of Representatives. O, sabi bumaliktad dahil may prize. Ay ganun ba, Ate Marga? May kapalit ba yung kanyang pagbaliktad? I mean, tinanong siya kung sino ang 'di ba sumisira sa reputasyon ng Kongreso. Taga lower house siya. Tapos PDP laban member pa. Nag-resign muna, nahiya siguro kay PRRD out of delikadesa, tama ba? Kasi papangalanan, wala siyang choice, inipit siya nung lagman ba yung lagman? Yung Masyundaers lagman, lagman. Nag-resign, nagpaalam dun kay Alvarez. Sino si Alvarez? Yan, naipit siya dito sa dilawan na ito or pinklawan. So may pressure, no? Diyan sa house, parang 312 yata sila ng mga kongresista, mga ate at kuya. 312. So, takot sila kay Tamba lahat. Mas takot sila kay Tamba kaysa kay PRRD. Well, si Kong Teves, kahit pa paano si Kong Teves, di ba ay parang inalis na as kongresista. Pero at least binubulgar niya na marami nga talagang lukulukong kongresista, mga kasama nila dyan. PRRD was part of lower house as well, di ba? Naging congressman siya bago siya naging pangulo. So alam niya yung kalakaran sa loob, alam niya yung kabulukan, alam niya yung corruption. So malinis ba, kung kayo tatanungin ko, malinis ba ang mga kongresista? Lahat kasi sila ngayon parang nagkakaisa sila laban kay PRRD. Walang umiimi kahit isa na magsabing, oo nga, most corrupt kami, marami kaming corrupt sa loob, maraming corrupt sa lower house. Walang umiimik. Lahat ngayon parang umaatake kay PRRD. Tingnan nyo, yung dating PDP laban member, ayan, nag-resign. At pinili ang House of Representatives over PRRD. Well, good luck sa iyo, sir. Ito po ang imik ni PRRD. Sinasabi ko sa inyong 7 hours ago, 21 na yung nagre-react sa post ni PRRD. Bibihira mag-post si PRRD sa kanyang sa kanyang Facebook page. Ang importante kasi, ito yung sagot ni PRRD doon sa nag-resign. Ang importante kasi yung prinsipyo. Kung may prinsipyo ka, magkakaintindihan talaga tayo. Ngayon, kung wala kang prinsipyo sa buhay at basta papayag ka na lang just because of pakikisama, so pumayag na lang yung kongresista na pangalanan ang sumisira ng reputasyon ng lower house dahil nakikisama siya sa mga kapwa niya kongresista. Tama ba ang point ni PRRD, mga ate at kuya? Even if you're doing the wrong thing, actually it applies to all, di ba? Kung wala kang prinsipyo at papayag ka na lang dahil sa pakisama, if you're doing the wrong thing, do not expect me to clap my hands every time you make a stupid thing there. So there siguro pertains to the Congress or at least a lower house. Hindi kita hahangaan. Hindi wag mo asahang papalakpak ako sa mga mali mong ginagawa. Dahil wala kang prinsipyo, alang ang hahangaan ko kayo. Not necessarily isang tao, di ba? So alam nga namang humanga si PRRD sa lower house kung alam niyang mali ang ginagawa. Siyempre pupunahin niya. Ano yung isang pagkakamaling pinuna ni PRRD ng lower house? Ayun, yung pamimersonal kay VP Sara, tinanggalan ng confidential funds at pinalalabas na kurakot ang kanyang anak. Tapos, bilang ganti, sabi ni PRRD, sige, kung talaga malilinis kayo, buksan nyo ang libro nyo ng accounting. Ipakita, yan yung message ni SAS, diba? Ipakita nyo kung paano nyo ginagastos ang budget nyo taon-taon. Walang maipakita. Keme-kemeng tinanggal ng pork barrel pero ang lalaki pala ng kanilang budget. May mga extraordinary expenses sila, may traveling expenses.
Bakit kailangan, sabi ko nga, ba't kailangan bang mag-travel ang mga kongresista, makagawa lang ng batas? Gaano kalayo ang library if they wanna do research? Actually, hindi mo na kailangan pumunta sa physical library. Ganyan yung nangyari sa amin nung nag-aaral ako mga ate at kuya. Hindi na namin kailangan pumunta sa physical library. Hindi na namin kinailangan bumili ng libro sa National Bookstore to do research. Kaya nga siguro medyo gumigewang yung mga ganyang negosyo no, yung ng physical books. Kasi may online books na, may Wattpad, may Google, at kung ano-ano pa. If you wanna do research, all you have to do is have a gadget and pay for internet connection. Magpa-load. 'Di ba? So, kailangan mag-travel ng mga kongresista makagawa lang ng batas. Bakit? Ay kahit nga nasa loob sila ng bahay, makakagawa sila ng batas kahit hindi sila pumasok sa House of Congress. Oh. But may traveling expenses. Is that the reason why Tamba is joining Bubuong sa kanyang mga lakad na wala namang talaga? Sabi, kailangan kasi ito para sa kanilang mga legislative agenda. Utot, dagdag gastos lang kayo. Ang luho-luho ninyo, nakaka-impyerna. So, ayan, tingnan nyo. Grabe ang reaction sa post ni PRRD kanina lang yan. 7 hours ago lang. Tingnan nyo kung ilang beses mag-post ang Pangulo natin. Share lang siya ng mga post ni Senator Bongo. Ayan, 6 days ago, post ni Senator Bongo with INC brother Manalo. 6 days ago, lakad ni PRRD with Senator Bongo pa rin. Ayan, Senator Bongo pa rin. Oh, share lang siya ng share. First time ulit mag-post ng Pangulo, trending kaagad mga ate at kuya. Si PRRD has 4.5 million followers. 22,000 na nga mga ate at kuya ang kanyang post na yun. Sagot niya kanina. Yan. Oh. Dapat may prinsipyo. Ay ang ating mga mambabatas may prinsipyo. Ngayon na nagbalik sila sa session, takot na takot sila kay PRRD. Lalabanan na daw nila, hindi man nila pangalanan, lalabanan na daw si PRRD. Oh. Yan. Kay PBBM kaya, ilan ang gaano ka-trending kapag si PBBM naman ang mag-post? Kasi si PRRD, wala pang isang araw, 22,000 na yung reaction. Nako PRRD, abangan mo, matathrottle yung page mo, paparusahan yung page mo, no? Ililimit yan ng mga moderators, lalo ngayon, or admin, or whatever. Lalo ngayon pumupuna-puna ka ang Facebook at YouTube sambang-samba kay Butod. Good luck PRRD. Oh, si PBBM has 7.4, mas sikat siya kay Tatay Digong. Oh, ang reaction sa kanyang post almost a day ago, 1.4 lang. Laos con yelo. Hindi pa nga nangangalahati sa term laos con yelo na. It means na gusto ng taong bayan ang mga sinasabi, ginagawa ni PRRD. O, ngayon, kaninong team kayo? Team PRRD o Team House of Representatives? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.